Samantala, okay, kamustahin natin ang lagay sa Limay, Bataan. Tungkol pa rin yan dun sa oil spill dahil sa paglubog ng motor tanker. Nasa linya po natin si Mayor Nelson David ng Limay, Bataan. Magandang umaga po sa inyo, Mayor. Welcome po sa Palatuntunan, Mayor Sir. Good morning. Good morning, Emil, Cathy. Okay, ang sabi po ng Philippine Coast Guard ay hindi po sila makapalaot sa ngayon dahil masama daw ang panahon, malalakas pa rin yung alon dyan sa Limay. Sa ngayon po, ngayong umaga, sa obserbasyon nyo, kamusta po dyan? Nag-uulan pa ba, Mayor? Hindi na gano. Wala. Medyo umupa na. Sa palagay nyo, Mayor, makakapagsimula na sila? Makakadiskarte na kaya ang Coast Guard ngayong araw na ito, sir? Malamang, Emil. Hanggang bukas siguro, medyo mas malaking accomplishment. Sa tingin nyo ay mapupuntahan na nila itong nilubugan nitong motor tanker na ito. Okay, kamusta po yung mga mangingisda? Dahil nagpatupad po ng fishing ban ang inyong lokal na pamahalaan, ilan po yung mga apektado? Mayroon ng 3,000 may kitang aming mangingisda dito sa kabuuan ng Limay. At ang tansya nyo po, gaano katagal itong fishing ban? Meron po ba kayong time frame na tinitingnan, Mayor? Siguro hanggang na yung araw na ito, medyo maganda-ganda na yung panahon. Baka may buksan na namin, napayagan na namin sila. Sa kahit pa paano, Mayor, meron bang nakalaang pondo? Kumbaga, financial assistance dito sa mga apektadong mangingisda na kababayan natin, Mayor Sir? Nagbigay naman kaming ayuda sa lahat ng mga aming mga isda at tuloy-tuloy habang hindi sila nakakalabas. Opo, baka, Kati, humingi tayo ng konting impormasyon. Mayor, nakipag-ignayan na ba sa inyo itong DENR, itong DOST, pati itong Coast Guard at kulang ko kami sa impormasyon kung paano nila ilalatag yung diskarte dyan, sir? Actually, nung Webes, nandito si Secretary Loizaga, at ang aming buting governor, nagkaroon na kami ng pulong dito sa Limay at nandito yung Coast Guard, nandito yung Arbor po, yung salvage company na kung paano yung gagawin para dito sa lumubog na barko. As of hanggang kahapon, ang lumubog naman kasi yung barko, yung oil mismo ng barko ang umalat sa area ng kapaligiran ng barko. Pero sa kahapon medyo may nakita ng konting leak mismo dun sa tanker. Laman ng IFO ng Terra Nova. So, hindi po oil slick pa lang. Ngayon talaga nagli-leak na po. Meron na pong bagong development pala. Oil spill. Kapon. Paano ito na-kumpirma, Mayor? Sir, please. Nandyan yung Coast Guard naman nandito, nasa paligid ng barko. Nandyan na nakalagay naman sila. At as of now, kapon, nandyan na rin yung NAIA at saka yung Arbor na salvage company. Opo. Mayor, ibig sabihin, ito ang lumabas doon sa water testing. Tama po ba? Sa water testing, meron ng konti na 400 to 500 liters. Nito naman ang galing sa barkong Terra Nova. Ano pong klase ng fuel yan or petroleum product yan, Mayor? Nabanggit po ba sa inyo? Yung halo-halo na yung mismong oil nang galing sa kanilang barko, sa makina nila, at yung fuel, oil. Pero yung IFO ay yung ang kasalukuyan na tinitingnan namin na may konti ng leak at naglagay naman na ng oil dispersant at spill boom para wag kumalat yung oil. Konting lumabas na. Okay, Kati, sundot lang ako. Mayor, itong langis na ito, lilinawin lang po namin ito ay galing doon sa makina ng barko o ito ay galing doon sa kanilang karga? Yung una galing lahat sa barko na 400 to 500 liters, Emil. Pero itong kahapon na ngapon, may nakita ng konting lumabas din sa tanker na nalaman yung IFO na karga ng Terra Nova.
Mhm. Okay, nung nakaraang oil spill po sa Mindoro, umabot po dun sa beach mismo, dun sa Dalampasigan, yung mga langis, ito po ay nakasusulasok at nakaapekto sa kalusugan ng mga residente. Meron po ba kayong mga evacuation na pinaplanong gawin dun sa mga residente na nakapaligid po dyan? Sa harap naman ng mga barangay namin, may evacuation center kami. Ang kinakabahan namin dito ay yung talagang hindi makakapaghanap buhay ng aming mga isda. Mhm. Dahil matagal-tagal po yan bago malinis. Base po dun sa mga huling nangyaring oil spill. So ano po yung contingency plan ninyo kung matagal-tagal? Puro po assistance, financial assistance ang ibibigay ng lokal na gobyerno? Kati. Pero ang napag-usapan dito ng mga salvage company na baka masimulan na yung araw na ito o bukas ay isasaipon yung laman ng lumubog ng tanker. Opo. Isasaipon. Kung hindi makuha doon at talagang idadalhin dito sa shore, dito Opo. sa Limay. Nakipag-ugnayan na po ba itong kumpanyang may-ari nitong motor tanker na Terra Nova? Hindi pa, Kati. Mhm. Teka. Ano bang pong pangalan? Itong kumpanya? kumpanya? Hindi, ito, narito, Kati. Binasa ko kanina. Ito yung nandyan. Portavaga Ship Management Incorporated. Tama Wala ba? pa po silang pakikipag-ugnayan sa inyo para po lalo dun sa mga apektado mangingisda. Wala pa, Kati. Okay. So, linawin ko lamang ho, sa briefing ni Pangulong Marcos nung isang araw, ang binabagit niya hindi pa tumbok yung exact location nitong barko na ito. Pero ito'y tumbok na ho ba, sir? Tama ho ba, Mayor? Oo, Okay. tumbok yan. Kasi nung lumubog yan Thursday, Oho. nung Thursday ng hapon, tuluyan ng bumagsak. Lumubog yan Wednesday ng after lunch. At lumubog ng tuluyan nung Thursday din after lunch. Mhm. Okay. Anong Oho. mga barangay po ang maapektuhan dito? Yung mga kung saan po yung nasa shore, no? Buong Limay, maapektuhan, baka buong Bataan. Mayor, bukod sa... Pagka- Opo. Bukod sa Limay, Mayor, yung mga katabing bayan nyo ho, ano, munisipalidad, ang posible pang maapektuhan, wag naman sana ho. Maribeles, Orion, Pilar, Balanga, hanggang Abukay. Mhm. Bukod po sa mga pangisdaan, ito po bang Limay ay, pasensya na po kayo, hindi po ako pamilyar, ito po ba ay pinupuntahan din ng mga turista? Beach, destination din po ba ang Limay Bataan? Actually, wala kaming beach dito. Meron kaming theme park na pinapasalam ng mga turista. Mhm. So, maapektuhan po kaya rin yon? Oo, maapektuhan, Kati. At malapit siya dito. Mhm. Oho. Okay, so... Naku, yung pala ang latest ito. Yan ho pala ang latest. Yan ho yung, kumbaga, pinakabagong impormasyon mula ho dyan sa inyo. Na ito ho pala ay oil spill na. Okay. Ano mga isda po yung mga maapektuhan? Dahil sabi niyo po 3,000 mangingisda ang apektado rito. Magkakaroon po ba ng shortage ng ilang mga klase ng isda? Wag naman sana ho. Oo, automatic yun, Kati. Talagang hindi makakapangisda at saka yung ating mga isda. Talagang magkakaroon ng talagang hindi lang aalis, lalo yun sa oil spill, kung hindi maapektuhan talaga ang aming karagatan. Oho. Mayor, isang huli na lang para mula sa akin. Meron ho kayong nakuha nyo ho yung layo mula ho dyan sa Pampang nung lokasyon ho nitong barko na ito? Kung nakapagbigay ho sila ng info. Oo, 7 kilometers, Emil. 7 Malapit-lapit. Oo, malapit sa malapit na rin. sa shore. Maituturing, Oo. oho. So kita po, pag nasa Pampang. Pampang kayo, kita ba? Medyo malayo na yun. Medyo malayo. Medyo malayo. O sana nga ho, 7 kilometers. sana nga Kati San Gabriel, Mayor, umigin na ho yung lagay ng panahon para makadiskarte na kayo riyan. Ano ho? Oo, at hindi na lumaki yung leak. Maraming salamat po sa inyo, Mayor. Have a blessed weekend, sir. Maraming salamat. We'll pray for you. At Okay. salamat. We'll pray for you, Mayor. Ating po nakapanaya, Mayor Nelson David ng Limay, Bataan.